4,500 watts. Common, yung primary 0 to 20. Tapos dito tayo sa may secondary, sa high rail 135, 90, 45, 0, 45, 90, 135. Naka 3 tires or tatlong step na voltahe. Angas, 135 na pala ito, taas din eh. So yung turbulence is 156 yata yun. Ito 135. Taas. 012, 022, yan sa mga accessories na yan. Yan, transformer. Welcome to my vlog. Ayun, bali Sunday habit sana namin ngayon, kaso wala si paring Mar eh. Si paring Ray lang dito. Eto, bago magkalimutan, meron tayong mga content, magre-review muna tayo ng unit or power amplifier. Ito sa previous vlog ko na yung pinakita ko na yung dineliver dito sa akin, galing UP Diliman, via Angkas. Yun, shout out sa may-ari nito. Yan, bali i-review muna natin ito para kahit papaano meron tayong content. CA plus 38 na professional power amplifier class H. Ito, teka lang, tanggalin natin yung... Ayun, pasensya na sir, tinanggal ko muna yung sticker. Para siyempre pangalan ng apelyido privacy yan. Ayun, ito yung front panel nya. Ito na yung common na mga mukha ngayon ng amplifier sa mga CE series. Ito yung pinaka parang mukha nila, yung ganitong style or ganitong disenyo ng front panel. Yan, clip, signal, protect, active. Dito sa may lead indicator nya. Tapos yung ito lang talaga yung isa sa concern ko rito, yung switch nya. Parang hindi yung dating nya, hindi siya yung pang heavy, hindi siya pang malakasan na dating ba, kasi maliit yung switch. Yung iba nga ngayon mga debreaker na breaker, tapos yung medyo malalaki talaga ng switch. Ito kasi parang ang liit niya tingnan, no. By the way, huwag na natin pansinin yan. Siguro baka mataas na ampere naman yung kayang saluin yan. Ayan, ito lang, i-review lang natin to para meron tayong may content. Tapos punta muna tayo sa may back panel bago natin buksan. Ayun, ito yung back panel nya. Typical na CE series, harap, hindi, likod. Ito, face clean. Please clean your dust filter every 30 days. Kailangan pala. Ito may nakasulat talaga dito. Dapat kada every month maglilinis ka ng dito isang blower. Bubugahan mo dapat pala ito. Yan, para siguro yung fan is makakahigop ng init dun sa loob. Ma-absorb niya palabas yung init. Ayan, nakalagay siya. Please clean your dust filter every 30 days, kada buwan. Kaya need talaga natin ng maintenance yung mga gamit natin or amplifier natin. Ako nga hindi na nga palos kada isang beses ang taon na lang din bago mag-December na lang ako naglilinis Ayun, balik tayo rito. Sabihin na naman ng iba, puro tayo dada. In terms sa switching, yan lang, common lang na design ng CE series. And then sa typical na mga power amplifier, sensitivity, operation mode. Yan, 0.775 volts, 1 volts, 1.4 volts. Tapos sa switch sa may bridge, parallel, and then stereo. Ito naman sa high pass, low pass. Yan, ilang hertz siya? 30 hertz, tapos 150 hertz sa low pass. Meron siyang limiter and then grounding. In terms sa sa speaker output or sa linya ng speaker nya, ito naka-binding post and then naka-speak on. Tapos sa may naman sa may input signal, ito male and then female in out na XLR. Yun, tapos teka lang, buksan lang natin ito para makita natin yung laman loob nya.
Oh, yun guys, ito, natanggalan namin yung takip. Ito yung bumungad sa akin or sa amin. Bali, sasabihin ko muna yung nakita namin na naging problema bago natin i-review yung mga laman loob niya. Ito pala yung pumutok, oh. Yan, sa may stepper side niya. Ito yung capacitor dyan. And then dito, pares sila ng ali, kabilang channel. So ito, pumutok yung fuse, oh. Sana hindi malala yung pagkasira nito. Yan, putok capacitor. Tapos ang sabi sa akin ng may-ari nito, parang na-switch niya yung kondon, yung bridge parallel stereo na nakabuhay. Pero dapat naman talaga, bago mo i-switch yun, dapat pinapatay mo na yung amplifier kasi delikado. Yung nangyari, yun yung pagkasabi niya sa akin, ha. Hindi lang natin alam yung exact talaga na nangyari, kung doon talaga galing or nagkataon lang. Pero isa sa factor na titingnan ko is yun talaga. Yun, dito sa may stepper niya. Yan, o, ayan. Ayan, o, yan pa nga yung pulbura niya, nandan pa, o. Yung mga karton. So, ayun, balik tayo sa may review, kasi review naman yung pinaka point natin dito, eh. In terms sa may naman, transformer. Ang laki ng transformer nito. Kung ikukumpara ko sa may turbulence nakaraan, yung turbulence medyo malapad lang yun, eh, pero mababa na konti. Ito naman matangkad pero hindi siya ganun kalapad. Ayan, balik. Tapos saan ba ako? Wala tuloy ako sa focus. Yung voltahe, eto, sumin natin. 4,500 watts. Common, yung primary 0 to 20. Tapos dito tayo sa may secondary, sa high rail 135, 90, 45, 0, 45, 90, 135. Naka 3 tires or tatlong step na voltahe. Angas, 135 na pala ito, taas din, eh. So yung turbulence is 156 yata yun. Ito 135. Taas. 012, 022, yan, sa mga accessories na yan. Yan, transformer. Madako tayo sa may OPT. Tayo na, lumubo tong isa, oh. Oh. Umalsa yung pitan ng isa, oh. Kapain natin, baka meron pa. Itong isa, oh, napansin ko, guys, oh. Makita nyo naman, yun, namumumbok, oh. Medyo nabubuntis na. Baka hindi natin alam dahil nadamay yan dyan. Sana hindi ganun kalala to. Ito lang yung panalangin ko para hindi tayo medyo mahirapan. Kasi basta diretso tayo mamaya. Sasabihin natin yung mga nakikita natin at mapapansin natin. Ponten na capacitor, 63 volts na 15,000 microfarad. Matangkad. Ito na kadalasan yung nakikita ko ngayon sa mga power amp ngayon, kahit yung mga tataas. Kadalasan yung ginagamit nila ay 63 volts and then 15,000 na microfarad. 63 volts kaya naman mag-handle yan pag i-ikuan mo yan, eh. Siyempre naka-series parallel na yan, kaya na mag-handle ng mataas na voltahe. Tapos madako tayo ulit sa may dito na, mainboard na. Ang pyesa, tatanungin nyo ako o makikita nyo naman dyan. Ayan, oh, SMD talaga siya. Yan yung medyo nalungkot tayo. Sa CE series talaga na amplifier, yun, common na nila ngayon yan, yung pagiging SMD na pyesa. May mga ngilan-ngilan man ng mga carbon type na, yung sa mga nagsasalo na lang ng voltahe. Yun, SMD kabilang side. Siyempre, ano babasaan mo sa kabilang side? Hindi, SMD rin yan. Tapos, sa may power transistor, ito, hindi siya naka-NGW. Ito yung C5200 and then 1943. Ito naman yung medyo para sa akin, para sa akin na naman ito. Mas gusto ko yung 5200 and then 1943 kaysa sa NGW. Kasi yung NGW medyo maliit sa tingnan. Unlike sa may 5200, medyo angas sa tingnan kasi malalaki. Tapos, hindi ko lang alam, baka mamaya mabasa ko dahil sa sasabihin ko na to. Para sa akin, sa napapansin ko, yung 5200 against sa may NGW, yung NGW, yung tunog niya, medyo malamya pagdating sa bass. Kumpara mo sa may C5200,
medyo madiin yung base nito. Pero pagdating naman sa init, mas mainit yung C5200 against sa NGW. NGW hindi ganong umiinit yun. Hindi mo siya ganong maramdaman na mainit kapag umaandar siya. Siyempre, kasi yung specs nun, mas mataas yung specs nun kumpara mo sa may C5200 and then 1943. Yun lang naman yung base sa napapansin ko. Tapos ilang piraso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na pares na 5200 and then 1943. Tapos itong side is yung nasa stepper nya. Yan, same sa may kabilang channel. Yan, mga 8 minuto lang tayong video okay na yan. Tapos ito yung sa may back panel sa may input nya. Same lang din, SMD rin naman. Yun sa Yans. Yan kalat yung yung pumutok na kapasitor. Ang problema dyan, sana may nakasulat na value para kahit paano alam natin lalagay natin. Kasama niya ko wala nakasulat. Para mayroon naman siguro, sumin natin. Meron nakasulat. Pero dito sa may side na to, parang hindi pumutok yung fuse Hindi lang tayo sigurado, parang yung buo naman. Ito sa kabila talaga pumutok. Okay. Yun lang. Sana madali ko ito para sana kasi medyo madugo yung labanan dito. Angas ng forma sana nyo. Hindi ko lang alam kung anong pinagdadrive dito Guys, ito lang naman yung point ko review lang naman ito, and then siyempre magkaroon ako ng vlog or content for today's video. C38 Plus na Class H power amplifier, 3 tires, tapos mayroon siyang supply na 1, 35, 90, 45, 0, 45, 90, 135. Naka 3 step na amplifier, sabog yung capacitor dito sa may stepper side. Yun, abangan nyo lang yan. Abang-abang mode na lang kayo pag nabuo ko ito. Sana mabuo natin na mas madali para meron magagawa natin ng ibang content pa. Bago tayo magtapos, siyempre promotion muna tayo. Shop, unahin natin yung shop natin. Dito tayo kumukuha ng hanap buhay natin sa mga ito. Yan, tapat lang ako nitong Mighty Mart Ito, kwanto? Sa OU Road, papuntang taas. Address, number 41, Don Julio Gregorio Street, sa OU Road, sa OU, Quezon City. Sa mga malapit-lapit dyan, pwedeng walk-in. Yung malayo, tumatanggap naman ako ng deliver dito Pwede nyo naman pa-ship na lang papunta rito. Talad dito, galing UP Diliman din ito Pinaangkas lang. Ayun, social media pages natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. Facebook page yan YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe. Paki-hit mo ng bell button para updated ka kapag mag-upload ako ng mga walang kwenta kong video. Yun, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.